I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Verse 11, sabay-sabay po natin basahin. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. And verse 14, I am the good shepherd, and I know my sheep, and I know by my own. May the Lord bless the reading of His word. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa umagang ito, sa kabila ng iba-ibang pinag-araanan ng aking mga kapatid. Ng iyong mga anak, dinala mo kami sa lugar na ito, na kung saan we will meet you, we will hear you, at ikaw ang patuloy na magbibigay ng pag-asa, kalakasan, kagalingan, at lahat ng pangangailangan ng bawat isang anak mo na narito. Alam mo at kilala mo ang bawat isang mga tupang na narito. Kaya sa iyo ko sila ipinagkakatiwala. Ang salita mo, ang patuloy na magbigay ng kaliwanagan ng layunin ng aming buhay. At hindi lamang kami maging tagapagsunod, hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi sumunod kami sa anumang nais mo para sa aming buhay. Use your servant, let your words bring light and love to this people. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Tayo po'y magsabi ng Amen. Yes, let's give God the best clap of the week. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Alam na. Batiin natin natin mga katabi ng good morning sagutin natin sila na Shalom. Napakagandang umaga po ang umaga ito dahil isa sa madalas na naririnig natin kung sino ba ang Panginoong Yesus ay yung pagiging mabuting pastor. Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa mensahe na ito that I am the good shepherd. Doon po sa series natin ng The Great I Am, na mismo si Jesus ang nagpakilala sa mga Pariseo, sa mga tagapakinig, sa mga sumusunod sa Kanya, kung sino ba siya. At sinabi lang niya itong mga pakilala niya sa kanyang sarili, yung declaration niya that I am, ano po yung unang-unang sinabi niya kung sino siya? I am the bread of life. Second, I am the light of the world. And third, I am the door or the gate, di ba? And today, pag-uusapan natin yung kasunod ng sinabi ni Jesus. Just few verses, no? Last week, John chapter 10, pinakita po doon na si Jesus ang pintuan ng kaligtasan at hindi lang siya basta pintuan, kundi siya rin yung mabuting pastor. Sinimulan ko pong basahin ito doon sa verse 10 na inulit ng Panginoong Jesus kung bakit siya naparito. Naparito si Jesus para magbigay ng buhay na ganap sa bawat isa. Ano ba yung abundance of life? Yung abundance of life, it doesn't talk about the wealth. Pwede mong mayaman ka, pero malungkot ka naman. Abundance of life, it doesn't talk about yung haba ng iyong buhay. Pwede ka mang may edad na, pero nabuhay ka naman ng punong-puno ng kalungkutan. Abundance of life, it talks about yung contentment and satisfaction na meron tayo kung makikilala natin at tatanggapin natin at susunod tayo kay Jesus. This is the abundance of life. Yung kahit hindi sobra-sobra, pero may gana ka araw-araw na gumising, mabuhay, magtrabaho, mag-aral, magmahal, kumilala ng mga kaibigan, magpatawad at patuloy na unawa. Abundance of life is everything that you have, you are not complaining kahit parang iba yung sa'yo, iba yung sa katabi mo, para mas marami yung kapatid mo kaysa sa'yo, hindi ka nagre-reklamo because you know you have everything in life, and that everything in life that you will need is Jesus. Mahirap itong maunawaan kung hindi natin fully nakikilala si Jesus. Maraming mga mananampalataya, maraming mga Kristiyano, maraming mga tagapangaralan, ang maaaring magturo ng mga salita mula sa Diyos. Pero nais ko po kayong dalhin doon sa tunay na konteksto ng sinabi ng Panginoong Yesus, bakit na sinabing I am the good shepherd? Hindi niya sinabing I am the shepherd. Babalikan po natin in your Bibles, it's just on
ng John chapter 8, dito po nagsimula na yung mga Pariseo nagalit kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo na sila daw ay anak ng Diablo. Sino ba naman matutuwa? Tignan mo yung katabi mo at sabihan mo siya, anak ka ng Diablo. Dati yun. Diba? Kaya sinabihan yung mga Pariseo na anak sila ng Diablo dahil ang mga tinuturo nila ay puro kasinungalingan. So, nag-upos sa galit itong mga Pariseo na ito, sino ba itong si Jesus? Higit pa ba siya kay Moises? Higit pa ba siya sa mga propeta? Higit pa ba siya sa mga tao na kinikilala natin na tayo ang nakakaalam ng kautusan dahil binigay ang kautusan sa mga Hudyo, sa lahi ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, panahon ni David, pero hindi nila alam yung tagapagligtas na inaantay nila, yun na yung nasa harap nila, pero doon sila galit na galit at gusto nilang ipapatay. Bago nila patayin, anong ginawa ni Jesus in John chapter 9, if I'm not mistaken? Nagpagaling siya ng lalaki na ipinanganak ng bulag. Nag-upos na naman sa galit ang mga Pariseo. Ito daw kagalingan nito, siya daw ay demon possessed. Bakit siya nagpapagaling? In-interview niya yung mga magulang ng bulag na sino ba si Jesus? Pinapalawak nila yung mga tao at yung magulang ng lalaki na si Jesus ay bula at propeta. Siya ay demon possessed. Pero sabi ng mga magulang, kung demon possessed siya, paano yan napagaling at nabigyan ng liwanag ang mata ng bulag na nasa kabilang? Kaya sinabi ni Jesus, ako ang pintuan at mula sa akin, mayroong kaligtasan. Kasunod nito sinabi ni Jesus, I have come that you may have life and have it abundantly. Have it to the fullness. Fullness of life is only found in Jesus. So, this is the context na sinabi ng Panginoong Jesus, He is declaring, I am the good shepherd. Bakit na sinabing, I am the good shepherd? Dahil marami pong shepherd, pastor, in your translation, in New King James Version, the term used is hirelings. In other translation, hired hand. Ibig sabihin, meron mga nag-aalaga ng tupa, kaya sila nag-aalaga ng tupa kasi binabayaran sila. Pero ang mga bayaran po na pastol na ito, kapag dumating ang mga aso, yung mga lobo, yung wolves na aatake sa mga tupa, kaysa mamatay sila, una nilang isi-save yung buhay nila. Kaya kinategorize ng Panginoon, tingnan po natin, sa John chapter 10, verse 12 to 13, hindi siya katulad ng bayang pastol ng mga tupa. Sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ng mga tupa kapag nakakakita sila ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalahay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Tumatakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. Pinakita ng Panginoong Jesus sino ba yung good shepherd at sino yung false shepherd or bad shepherd. They're just shepherding because of the money. Pero kinumpare niya yung sarili niya na hindi ako ganun. Kundi tinuturing ko na mga tupa ay akin. Tunay na alaga ko. Na handa akong gawin ang lahat para sa mga tupa. Yung shepherds po, during the ancient times, kung marirecall natin in the Jewish time, yung ancient times in the Bible, yung mga Jewish, ang main na trabaho po nila ay ang pagpapastol. Si Abraham, si Moises, ay mga pastol. Siyempre, ang kilala mga Pariseo na talagang dakilang shepherd ay yung kanilang great warrior and great king na si David. Pero hindi niya tinutuloy si Jesus na pastol. Pinakita niya na ano ba yung ina-expect nila, sino man yung true shepherd, nasa harapan na nila at pinapakilala ni Jesus ang sarili niya sa harap ng mga tao at sa harap ninyo na si Jesus ang mabuting pastol ng inyong buhay. To understand the purpose of the shepherd, kailangan makita po natin na ang mga pastol sila po ang nag-aalaga ng mga tupa dahil kagaya ng review natin last week, ang mga tupa, they are defenseless, they are dependent to the shepherd, madalas silang naliligaw.
Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, may sense of direction ka ba? Alam mo, ako po, dali niyo ako sa mall, maliligaw ako kung paano ako lalabas. Imagine nyo, 3 years old, yung anak ko si Samuel, punta kami sa Ayala, Felisa, paano ba tayo lalabas? No? Paano tayo babalik? Mas may sense of direction pa yung anak ko sa akin, no? Pero yung sa buhay ba? Masasabi mo bang tama yung direksyon na tinatahak mo? Tama ba yung desisyon? Tama ba yung ginagawa mo araw-araw? Yung mga habits, yung forms ng life na ginagawa mo, tama ba ito? Kailangan mo nang mag-guide sa'yo. Kailangan mo na mag-lead sa'yo. Kailangan mo na magtuturo sa'yo. At yung magtuturo sa'yo, sinabi ni Jesus, I am the Good Shepherd. Ano ba ang characteristic ng Good Shepherd? The characteristic of the Good Shepherd is, number 1, knows his. Number 2, pakibasa ko. Number 3, provides for his sheep. In biblical times, yung pagiging shepherd played a crucial role in protecting and caring for the sheep. Ang good shepherd ang nagli-lead sa kanyang mga tupa. Saan niya dinadala? Doon po sa green pasture. Kung saan makakakain sila, makakainom sila, makakapagpahinga sila, mare-refresh sila. Hindi lang sila, kaya di ba po yung pinag-usapan natin, yung kulungan nila, wala talagang pintuan na sumasara. Kasi ang pintuan, yung pastol, no? Nandun lang siya sa pintuan, nakabantay, bababa na maybe yung stick niya, papasok yung mga tupa, i-check niya, nandito na ba si Savior, present, may sugat pa, may sugat sa bandang puso, nandito na si Paulo, present, palusog ba, malnourished, nakikita na kami yun. Nakikita ng pastol. Imagine niyo, kung isang daang tupa, he knows each by the name. And he doesn't just knows, but he's protecting. Habang pasok at lalabas sila doon sa pintuan, they will enter and exit that door, they will go to the pasture. Pinapanood sila ng pastor nila. Tama ba yung pinupuntahan nila? Makakanal ba sila? Madadapa ba sila? Matitisok ba sila? At pag nadapa sila, hindi sila makakatayo sa sarili nila, pupuntahan sila ng kanilang pastor para itayo. Ganito, in this metaphor, pinalintulad ni Jesus kung sino siya at sino tayo sa kanyang harapan. Jesus, the Good Shepherd. In verses 14 to 15, ang sabi po ni Jesus, ako ang mabuting pastor, kung paano ako nakikilala ng aking Ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakilala ko sa aking mga tupa. At ang pagkakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Kilala ng pastol ang kanyang tupa at alam din ng tupa kung sino ang kanyang pastol. Kilala niyo po ba ang pastol ng inyong buhay? Kapag tinawag pa kayo, sumusunod kayo. Dito ka, o lalo kang tatakbo at magpapakalayo. Kapag ka may sinabi ang Panginoon sa atin, willing ba tayo na makinig at sumunod? Jesus telling these people and telling you this day that I am your good shepherd. It talks about His love and commitment sa inyong buhay. Paano siya nagbigay ng pag-ibig? Paano niya tinalaga ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin? Una, He's protecting His sheep from dangers. Alam mo ba, yung mga panalangin mo minsan na hindi sinasagot ng Diyos dahil alam niya na ito ang magpapahawak sa inyo. He's protecting you. Meron ka mga gustong gawin na hindi yan para sa'yo. And He's not just only answering our prayers with no, pero alam ng Panginoong Yesus kapag may papalapit na magnanakaw sa buhay mo. Dalawang klase yan, thieves and robbers. Pagka mga thieves,
Pupunta sila dyan, silently, ninanakaw yung kagalakan mo. Ninanakaw yung peace na ibinigay niya sa iyo ng Panginoong Jesus. Ninanakaw, no? Sa mga maling pakiramdam na inudyukan ng iba. Sino po sa inyo dito yung na-offend na? Nasaktan, especially ng mga families, ng mga Christian leaders, no? Talagang taas na taas si Pastora Sarah lang. Lagi siyang offended. Salamat po for your honesty. We will always be offended, especially, alam niyo, one of the most painful pain na pwede tayo bigay sa atin is the pain of your spiritual leader. Your pastor. Yung nagpapastor sa inyo, di ba? Pero ang sabi po ng Panginoong Jesus, ano man ang pinagdaraanan mo, acknowledge mo na nag-assign siya na mag-aalaga para sa iyong kaluluwa. Meron dalawang klase ng pastor, yung bayaran at saka yung tunay na pastor. Pero, ang sinasabi po ng Panginoon Jesus dito, there is a universal church that we belong when we believe in Jesus. We believe in one God, and the great founder of the church and the head of the church is Jesus. He's the shepherd. He's the head of the church. But aside from that, He is putting another pastor, another shepherd para alagaan kayo. Para maiwasan yung mga magnanakaw at saka mga robber na mag-aalis sa inyo doon sa purpose ng inyong buhay. At sinabi ng Panginoong Jesus, kung minsan, kung ang damdamin ninyo ay nasasaktan, at kung minsan yung mga pastol na inassign sa inyo ay nahihirapan kayo, remember, Jesus is your good shepherd. And yung accountability na pinagpapastol sa inyo ay sa harapan ng Panginoon, napakalaki na siya ang magsusulit sa harapan ng Diyos. Jesus is your good shepherd. He's trying to protect, He is protecting you from any danger. Alam niyo po yung danger na to? Danger of losing your faith. Danger of doubting God. Danger and the temptation, alam mo yung sabi ni Jesus sa the Lord's Prayer, deliver us from evil and lead us not into temptation. Huwag mo po kahit may hayaan mapahamak na matempt kami na hindi na kami manampalataya sa iyo. This is the worst that can happen to your life kung mawalan ka na ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. Mahaling sa bigat ang pinagdadaanan natin, ang hirap paniwalaan that Jesus is the good shepherd. Maybe some of us, hindi natin ma-acknowledge na talaga bang mahal ako ng Diyos? Kung mahal ako ng Diyos, bakit nangyari ito sa buhay ko? Bakit ganito yung buhay ko simula bata pa lang? Bakit ganito yung napangasawa ko? Bakit ganito yung family ko? Maybe a lot of questions na nasa isip at nasa buhay mo that your life is not better than yung mga nakikita mo sa paligid mo. Pero tandaan po natin, ang dahilan kung bakit binigay ni Jesus ang kanyang buhay para hindi ka mapahamak ng magpawalang hanggan. Sandali lang ang buhay sa mundo nito. Tanungin mo yung tao sa likod mo, nasa likod mo, hanggang kailan mo gusto mabuhay? 70? Alam mo yung 70, sila dati ko yun, bata pa yun. 80, at yun, ilang taon na kayo? 80, bata pa rin, di ba? Meron po bang mga nasa 90 dito? I think wala. Si Ate Yoli yung pinaka-age natin na magulang. Nakapagalit si Ate Yoli sa akin. When we are young, minsan sasabihin natin na 70 lang ako, pero I believe pag nasa 70 ka na, gusto mo pang mas mabuhay ng mga. And anong sense ng buhay kung wala kang manabalan sa life? Wala kang nagana sa buhay. Everything, the purpose of your life is only about everything material, physical, success in this world. Sinabi ng Panginoon Jesus, naparito ako para magkaroon kayo ng tunay na buhay. And in Isaiah 53:6, ang sabi po, tayo lahat, basa po, tayo lahat ay parang mga tupang dalihaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais natin gawin, pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa akin.
In Isaiah 53, hindi pa po nagkakatawang tao si Jesus. Isaiah 53 talks about the suffering servant. At sinabi po ng prophecy ni Isaiah, that the suffering servant, siya daw ay ang magbibigay, ang kukuha ng dapat na parusa, ibigay na parusa sa atin. At ano daw tayo? Tayo daw ay tulad ng mga tupang naliligaw. Kaya nagbibigay ng buhay si Jesus para hanapin yung mga naliligaw. Kaya naparito si Jesus sa mundong ito, hindi lang para hanapin yung mga naliligaw, kundi para iligtas ka na dating naliligaw. Ang mabuting pastor ng ating Panginoong Jesus ay siya rin nagbibigay ng guidance sa atin. Siya yung naggagabay sa atin. Ang sabi ko, He knows His sheep. Yung guidance and protection na ibinibigay sa atin ng Panginoong Yesus bilang mabuting pastor, ayaw niya tayong tuluyang mapahamak. Ayaw niya tayong tuluyang bumagsak at manakaw o kainin tayo ng mga asong lobo, ng mga wolves, but He is guiding His flock na makakita ng mga tupa kung saan ba yung tamang pasture, saan ba yung safety and provision na inilalagay ng Panginoong Yesus. Ganyan ka gustong gabayan ng Panginoon bilang mabuting pastor. Alam mo ba sa buhay mo, simula't simula ka, kahit hindi ka nagabayan ng maayos ng mga magulang mo, si Jesus ang tunay na magkagabay sa iyo. In the same way, ang mga tao, kung wala si Jesus sa kanilang buhay, they are spiritually lost. Sila'y mahina, sila ay nabubuhay in deception, hindi nila mahanap ano ba yung tunay na buhay. Why many young people nowadays are ending their lives? Because there's no contentment. There's no abundance of life. Why are you time to time becoming depressed? Maybe you need to get to know more Jesus as you know siya. Jesus doesn't just come here in this world para sa isang religion. Pumunta siya sa mundo ito at napakilala siya, ako mabuting pastor. Dahil sinasabi sa iyo ng Panginoon, hindi lang ako basta Diyos, kundi ako yung personal na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kilala kita. Alam ko pag malungkot ka. Alam ko pag umiiyak ka. Alam ko pag masaya ka. Alam ko rin pag nagpapanggap ka ng malakas. Kilala tayo ng ating mabuting pastor. Alam niya ang lahat sa ating buhay. And that's why He wants to lead us. Jesus, as the Good Shepherd, is leading His people in the right direction. Not only protecting them from harm, He is also providing what you need. Amen? Amen. God will provide as long as He will lead you. Ang Panginoon na nakaka-bless sa Kanya, kapag tinawag ka niya bilang isang tupa niya, at meron siyang ipapagawa sa iyo, hindi ka lang niya basta iiwanan sa ere. Kundi mag-provide siya ng kakailanganin mo. Amen mo ba? Amen. Alam niyo, where you are sitting right now is already a testimony of the provision of God. Para po sa hindi nakakaalam, this church, how many years we tried to save our finances to buy a property. And when we buy the property, we have small amount of money to build the building. Ang sabi, okay, you build the building with a roof, with foundation, may gate, may dalawang CR, yun naman may tiles. Alam niyo, we heard sila. But this is how God provides for the church. Because He wants to establish New Life Church beyond. Because this house of prayer will bring more souls and will seek and save the lost sheep. Gagamitin ka ng Panginoon. Nandyan ka dahil ikaw ay magiging mabuting pastor at gagamitin ka ng Jesus. In the mission field, we are not just here to have good songs, masarap na aircon, na tignan mo yung katabi mo, malapit naman. Thank you, Lord. Sila, may insomnia sila, pero pag nakikinig sila ng preaching ni Pastora, nakakatulog sila. Tingnan mo ba? May peace, no? Pero sa gabi, hindi kayo makatulog. Pero sa umaga, tulog na tulog, tsaka sa prayer na. This is really a testimony where we are standing and sitting. You're there sitting. The provision of God.
kapag may pinagawa ang Diyos, and when God is leading you, He will protect and He will provide for all your needs. Not only financially, even provision, ng kalakasan, removing your doubt, having wisdom. God is a generous God. Tingin mo ba sa sarili mo, B.O.B.O. ka? Tingin mo ba sa sarili mo, mahina ka? No. When you ask God, He's generous and He will give it to you. When you come to know God more in a personal way, nababago yung isip mo, nababago yung puso mo, nababago yung habits mo, nababago yung buhay mo dahil ikaw ay may bagong buhay na kay Kristo. So allow the Good Shepherd to lead your life. Amen? Amen. Balikan natin. At only leading, He also knows you. No? The sheep, kilala ng Panginoong Jesus. He wants to build an intimate connection with you. Kamusta ka na ba? Malusog ka ba o malnourished? Siyempre, gusto na mabuting pastol. Na lahat ng tupa niya, malusog. Walang karamdaman, walang sugat, ginagamot ang bawat sugat. Hallelujah, amen? Ganyan po ang Panginoong Jesus, kilala tayo. At alam niya, if we really belong to Him, we will listen and obey Him. During the ancient times, ang mga shepherd, pag nagsalita sila, alam sila ng mga tupa. Ito may mga hired, yun po yung sinabi ko, yung sheep pen na common, which is marami doon, at may mga hired hands, or may mga binabayaran mga nagpapaskol, at meron talagang may isang may-ari ng lahat ng mga tupa. Yung bawat kumpul-kumpul na yun, papasok sila dun sa common sheep pen na malaki, magkakasama yung bawat tupa na magkakaiba yung pastol. Imagine niyo, ang dami nila, alam nila kung sino yung pastol nila. Doon sila sa voice ng shepherd nila pupunta, hindi doon sa ibang shepherd. Kasi sinasabi ng Panginoon, kung talagang kilala niyo ako, alam niyo pag nagsasalita ako, alam niyo, how would we know that the shepherd is a false shepherd or a good shepherd? Yung representation ng good shepherd natin sa panahon natin ngayon are mga pastors and spiritual leaders. During the ancient times, shepherd talks about business and spiritual. Sa panahon natin ngayon, it's more on spiritual. It talks only about the Bible. Para natin malalaman if the shepherd is false. Maraming mga false shepherd or like a false prophet, whenever they talk to you, and you listen to them, ang galing niya. Iba to. Gusto mo lagi siyang kasama. Gusto mo lagi siyang mapakinggan. Gusto mo sa kanya ka lang susunod. That is one manifestation of a false shepherd and false prophet. Siya lang yung ginudiyos mo na. But a good shepherd, mabuting pastor, kapag kinausap ka, he will teach you or she will teach you to draw closer to Jesus, which is the great and good shepherd. Amen. It's not about the glory of the people. It's about the glory of Jesus. Dito natin kaya, kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mapapaloko. Hindi lahat ng mukhang magaling, maganda. At kung ano man ay totoo. Di ba? You would know when you're drawing clean, when you become more intimate with the Lord. Because this person, this shepherd, ay ginagamit ng Panginoon para mas makilala ko pa si Jesus na mabuting pastor ng aking buhay. To understand your deepest thoughts and fears, ano man yung gusto mo, sinasabi sa iyo ng Panginoong Jesus, I am your good shepherd. Mahal ka ng Panginoong Jesus. This is the core message of Jesus. Jesus sacrificed His life for you and for me. Sabi po sa John chapter 10, verse 16, and other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring. And they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Ano ba ibig sabihin ni Jesus dito? Ito yung sinasabi ko po kanina, may iba-ibang pastor, no? Kumpul-kumpul ng mga tupa, pero darating ang pagkakataon na pag-iisahin ni Jesus ang lahat ng mga tupang ito. May iba-iba man silang pastor, ito po itong mga tumatalakay sa mga Hudyo na tingin nila sila lang ang maliligtas.
Pero ang kaligtasan ay maging sa mga hentil ay ibinigay at sa bawat isa sa atin. Ito po yung ibig sabihin ni Jesus na lahat ng lahi, lahat ng lupanan ng mundo, maririnig at malalaman na meron lamang isang dakilang at mabuting pastor ng kanilang buhay. At ito ay si Jesus. Gamitin ka ng Panginoon na maging mabuting pastor din to seek and save the lost kung paano ka hinanap at niligtas ng ating mabuting pastor na si Jesus. Sino po kinakasangkapan ng Diyos sa inyo para makilala si Jesus? Sino po yung nag-aalaga sa inyo? At ang greatest na nag-aalaga sa atin ay walang iba kundi si Jesus. This verse reflects a deep relationship between Jesus and His followers. Kung paano sinakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay, hindi lamang para sa pinili, take note of this. Ang kaligtasan ay hindi lamang para sa elect. It's for all. Para sa lahat. But it is your decision. Will you accept Jesus as your good shepherd? Will you build an intimate relationship? Will you allow Him to lead, to guide you, to provide for you? Tandaan po natin. John 10:11. Sabay-sabay po natin basahin. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Napakaganda. Nagbigay ng buhay ang ating mabuting pastor sa atin. Si Jesus ay hindi lamang isang guro, hindi lamang isang propeta, hindi lamang isang preacher, kundi siya ay tagapagligtas, willingly, sinakripisyo niya ang kanyang sarili. Hindi siya napilitan lang, kundi pumayag siya na isakripisyo ang kanyang sarili para sa parusang dapat ibigay sa iyo, siya na ang umako. Ito pong lesson na ito is the foundation of the gospel. What is the gospel? The good news that there is salvation through Jesus Christ. The message na si Jesus ay nagkatawang tao sa mundo ito at muli, sasabihin ko po sa inyo, isang beses lang siyang namatay. Enough yung sa kamatayan na yun para bayaran ang kamalian at kasalanan ng bawat isa sa atin. At hindi lang siya namatay, muli siyang nabuhay. In this resurrection, we can receive eternal life. Sabihin mo sa katabi mo, you can have eternal life. At hindi ka pa namamatay physically, you can have abundance of life on earth. Huwag ka mabuhay na laging malungkot. Laging dismayado. Laging galit. Kilalanin mo si Jesus, mabuting pastor na iyong buhay. Mayroong pag-asa ang buhay. Si Jesus ay tunay na Diyos. He is the great I am. He is the I am because He is enough. He is sufficient at siya ay dakila. No matter how down you are sa iyong buhay, tandaan mo ang Diyos kasama. Kapag sa Kanya ka bubuo ng tunay na tiwala at relasyon, bibigyan ka niya ng lakas at ng kapahingahan. Kung ikaw man ay nahihirapan and financially you're low, remember, God will give you wisdom and He will provide for your needs. Amen? Pero kung ba dito naghahanap ng trabaho, pray for your work. May trabaho ka naman, pero mal-nourish ka naman spiritually. Hello? At lagi ko sinasabihan yung mga young professionals natin, we're choosing our work, a job, make sure hindi ka lang basta may pera para magtrabaho. Kung di alam ang purpose, ba't kayo nagtatrabaho? Ano ang purpose? Bakit ka ba gusto maging successful? Kasi na si engineer? Gutom ka. Ano ang purpose? We are earning so we can have abundance of life, that we can serve God, we can build this kingdom on earth. At makita ng mga anak natin, ang tunay na Kristiyano, hindi pinababayaan ng Diyos.
Kaya yung mga anak natin, hindi nila kakasungkaman ng Diyos na laging ulam. Because God will also provide for you. If you're building a family, tingnan nyo na lang po yung mga pioneer workers natin. Pwede po ba kayo tumanda? Ate Yoli, Ninong Julie, Kuya Lynn, sino pa? Siyempre, ang aking mga magulang. Pwede po ba natin silang patayuin dito? Kahit dyan po lang sa inuupuan. Can we clap our hands dito po sa mga tayo? Pwede na po kayo. Pwede na ba po Ate Yoli? Namakayan si Ate Yoli ng asawa, hindi malaman kung paano mabubuhay. Pero sa pamagitan ni Ate Yoli, nagsimula ang simbahan ng Millennium Church. And right now, sabi ko ni Ate Yoli, hindi niya alam yung pension niya na magkano lang, no? Para buhayin yung kanyang mga anak. But God provides. And now, tingnan niyo doon niya, Yoli. Hindi na po siya, dati po, masipag na masipag si Ate Yoli na nagbibisita. Kasi wala po siyang pamasahe. Kukulitin niya si Pastor Rino, paying allowance sa church para sa pamasahe magbibisita ng mga kapatid. So bibigyan siya ni Daddy. Alam niyo pa si Pastor Rino, 500 lang ang allowance sa isang buwan. Bibigay pa niya yung iba kay Ate Yoli. Pamasahe ni Ate Yoli. Isang full-time pastor with 3 kids. Wala ko siyang sabi ko, Lord, hindi ayoko ng tatay ko, Pastor. Kasi mahirap yung buhay namin. Namaki po kami mahiyain kasi wala kami pera. And then, certain point ng buhay ko, sabi ko, Lord, hindi ko masabi sa nanay ko na pinaparusahan ako sa private school kasi yung sapatos ko, rubber shoes, bawal, dapat leather. Alam ko, walang pera magulang ko. So every morning, binibilag ako sa araw sa eskwela kasi bakit daw ako naka-rubber shoes? Kaya po ngayon kami magkakapatid, laging magaganda mga sapatos. Alam niyo, inalang ng Lord na alisin lahat yung finances where we used to have. When my father became a full-time pastor, isa sa pinakamasayang moment ng buhay na. Because that is the abundance of life. Magpapaalam ka sa talbos ng kamote ng kapitbahay mo, wala kami panghalian, kukunin ka ni Ate Marieta. May magbibigay ng bigas sa bahay namin. That's abundance of life. Why? Because God is preparing our family. That the generations to come, and even the generation I am, and the next generation, will see that Jesus is the Good Shepherd. He does not lack anything. We will not lack anything. Maghihirap man, pero hindi naman tayo namatay sa gutom. Tignan mo katabi mo mukha pa patay gutom. Mukhang gutom. Mukhang gutom. Alam niyo, dumarating kayo sa series ng buhay na ganyan, embrace mo lang. Ngayon, ano man ang series ng buhay mo, may lungkot ka. Embrace mo lang, sabihin mo sa Lord, Lord, alam ko naman sa dali ng lungkot na to dahil inaayos mo yung attitude ko na maging katulad mo ako. No? Mapapatunayan mo na kaya ng Diyos ay naging mabuting pastor sa ating mga pioneer workers because pinagpala sila ng Diyos. At ano man yung hirap na pinagdaanan nila ng aking magulang, hindi ko na yung pinagdaanan. Lalo na yung mga anak ko ngayon, no? Sa sarap ng mga buhay, kaya lagi kong pinagagalitan, di ba? Yung naranasan nila ngayon, hindi namin naranasan, di ba? But, going back, remember, you are here this morning, not an accident. Gusto sabihin sa'yo ng Panginoon, I am your good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Ibinigay na ni Jesus ang buhay niya para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at buhay na ganap at kasiyasiya. This is how we know what love is. In 1 John 3:16, Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Kung paano nagbigay ng buhay si Jesus sa atin. Handa ka ba magbigay ng buhay para sa iba? Ang Panginoong Jesus nagbigay ng buhay sa iyo.
pero tinatawag ka din niya na magbigay ng buhay sa iba. Ang tunay na pag-ibig is not a feeling. Real love is an action. Nagpuproduce ito ng selfless and sacrificial giving. Sa nga po, may lumapit po sa akin dito sa church. After sermon, after service, sabi ng pastora, tuwing po naririnig kita, di ko po maintindihan yung nararamdaman ng naisip ko. Gusto ko na po magpastor. Ito siguro yung kasagutan sa panalangin ko. For the first time, may lumapit po sa akin, very bold dito sa church, at sabi niya, gusto ko na magpastor. Nagulat ako. Sabi ko sa kanya, kung talaga may calling ka, remember this, handa ka ba magsakripisyo? Being a pastor means you need to sacrifice your life for your sheep. You need to be selfless, unahin sila. Kahit ako may problema, kahit ako may utang, pero kailangan ko pa rin kayong bibigyan. Kamusta yun? Wala na nangangamusta sa akin, di ba? Kailangan ko yung dalawin. Kailangan ko yung makinggan, pero si pastor, meron ba? That's being a shepherd. Pero ang Panginoon naman ang ating mabuting pastor lahat. Okay? And I remember that moment. And since then, I pray for her. Maaaring meron pa iba sa inyo kinakausap ng Lord. Lord, parang gusto kong magsakripisyo. No? Hindi naman tayo papago sa krus. No? Hindi na ganoon. Si Jesus lang yun eh. Pero yung sacrificing means, you sacrifice your own lahat para unahin ng improvement. Para panoorin sila, nasa tama ba silang lugar? Hindi ba sila namamalnourish? Hindi ba sila nadudula sa Panginoon? Sila ba ay lumalago, tumatatag? At isang indikasyon na tayo pinalalago ng Panginoon. Sabihin mo to sa iyong sarili, ako din ay gagamitin ng Panginoon para magbigay ng buhay sa aking kapwa. Una yung pamilya, pag-ayak nilang pagbalat, kaibigan, katrabaho. Pag pinagtatawanan ka nila, huwag ka magalit. Keep on praying because they are lost. They don't understand the word of God. But because of your consistent prayer, God will answer you in His perfect light. Si Jesus ang inyong mabuting pastor. Gusto niyo ba maging mabuting pastor si Jesus? Make Him your personal Lord and Savior and follow Him. Gawin po natin panalangin. Pang-awit at panalangin ni David. David, who is a shepherd, the Pharisees believe si David lang yung good shepherd. Pero ang sabi ng Haring David, ang Diyos ang kanyang mabuting pastor. Basahin po natin ang awit 23. Read it from your heart and let this be our prayer. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang gampang. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakit. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang pinibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa kamang tapat, upang siya'y aking maparamdaman. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako nagtataka. Dahil kayo ay aking kasama. Ang dalang pangalo ang sa akin ay nag-iinit. Ang inyo namang tungkol ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng tigil sa harap ng aking mga kaawan. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo. Tandaan ninyong pagpagdap at parangal sa akin. At hindi na uubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay at titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman.